Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International throughout Spero Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Yung po likod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa GMA Radio, DWRA, Barangay FM 92.7 from Baguio City. At ito po ay na-advance natin sa YouTube. This is lesson is intended for December 7, 2025, the first Sunday of the month of December. Ang ating pong pag-usapan ay tungkol kay King Herod. Sinasabi ng King Herod the Great, the power leading to corruption. Matthew chapter 2 verse 16 and following verses. Si King Herod, ang isang hari ng Jerusalem, kwento ng makapangyarihan na naghahatid sa maraming kasalanan, lalo na po yung corruption. Bakit ito po ang napili nating paksa? Sapagkat ito po ang tinatawag nating trending na nangyari sa Pilipinas at sa iba pang lugar ng mundo, na kapag nakaupo ng isang tao, may pwesto, may posisyon, kakaroon siya ng kapangyarihan, subalit yung kapangyarihan na yan ay humantong sa iba't ibang uri pa ng kasamaan at isa na ron po ang corruption. Basahin po natin yung ating teksto. Primero po sa wikang English, Matthew chapter 2 verse 16, using the New King James Version. And then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and he went forth and put to death all the male children who were in Jerusalem or in Bethlehem, and in all its districts, and from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Matthew 2 verse 16. Sa Filipino version, ganito po ang sinasaad ng ating teksto. Matthew 2, kapitulo 2, talatang 16. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon at pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas or wise men. So yan po ang ating pagbabasa sa ating text of Matthew 2:16 and both in English and Filipino. Dumako na po tayo sa ating introduction. Herod the Great ordered the slaughter of innocent children in Bethlehem to ensure his kingship in Judea. So, pinagpapatay po ni Haring Herodes ang mga batang 2 taon at pababa doon sa Bethlehem at sa palibot ng Bethlehem para sigurado na walang aagaw sa kanyang trono bilang hari ng Judea. At actually, malawak po yung kanyang kaharian, hindi lang sa probinsya Judea. So ito pong pangyayari nito, this faithful event is sometimes called Niños Innocentes or the killing of the innocents, ayon sa kasabihan o sa tradisyon na napagkagawian na at alam na alam mga tao ito pag dumarating na yung buwan ng Disyembre. King Herod's story, brothers and sisters, showed how power can lead to corruption in other crimes. So yung kwento po ni Haring Herodes ay isa pong kwento na nagsasabi na kapag isang tao ay may kapangyarihan na, nakaupo na siya sa pwesto, ito po ay humahantong sa maraming uri ng kasamaan, pagpatay, at isa na pong kasamaan doon ay ang tinatawag nating corruption o kabulukan sa pamamahala. So sa ating pong discussion sa paksang ito, King Herod, the power leading to corruption, based on Matthew 2:16, we will be discussing at least 4 parts of the lesson. Number 1, the biographical sketch of King Herod.
Sino ba si King Herod o si Haring Herodes? Number 2, King Herod's rise to power and fame. Ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan bilang hari ng Judea. At pangatlo, King Herod's religious background. Ano po talaga si King Herod? Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang reliyon. At last part ng ating pag-aaral, God's judgment on the wicked king. Ang paghukom ng Diyos sa napakasamang hari, si Haring Herodes. Siya po yung nauna sa mga Herodes o Herod na namuno sa Judea. At may sumunod pa po sa kanya nang siya wala na. So let's go now to our discussion. Bago natin ipagpatuloy po ang ating pag-aaral sa buhay ni Herodes at ang kapangyarihan na naibigay sa kanya ng Roman Empire, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Know Your Bible Program, encourage po namin kayo, mag-subscribe kayo para every time na may bagong video, weekly po ito mga kaibigan, mga kapatid, ay mabibigyan agad kayo ng notification na mayroon na palang bagong video. Usually we do this on Friday, bagamat ang ating leksyon sa radyo and of course sa YouTube ay darating po sa araw ng Friday, pero sa radyo po darating ito araw ng Linggo. At of course, we would like to inform our radio hearers or radio listeners sa buong Baguio, Benguet, Cordillera Region, Abra, Pangasinan, La Union, at kung saan pa inabot ang signal nito. Ang aking pong number, kung kayo po ay may mga katanungan, 059-49329 or 0917-700-3134. Yan po yung smart at saka Globe. Anyway, kung nasa YouTube kayo, makikita nyo po yung explanations nito. Merong tayong mga outline, meron din mga images, just to give you an idea of what we are talking about. Now, let's go to the first part of our lesson, the biographical sketch of King Herod. Sino ba talaga si King Herod? Well, ayon sa history, Herod was born about 73 BC. Pag sinabi natin BC, that's before Christ. He was born in southern Palestine. Actually, doon po sa lugar na tinatawag nilang Edom. And he also died about 4 BC. So, in other words, wala pa yung tinatawag nating taon na 1 Anno Domini or the Year of the Lord. Wala na po si Herod. At siya po ay namatay doon sa Jericho, sa probinsya ng Judea. Ayon sa salaysay, nagkaroon po siya ng sakit, severe infection of his genitals. Yung genital, alam natin yung genital, yung kasarian ng tao. At ito po ang naging resulta ng kanyang kamatayan. Siyempre, noong panahon na yun, wala pang masyadong advanced medicine. Pag meron kang ganung sakit, bihira pong mapagaling. As according to history, there was an itching disorder and maggot-infested gangrene. So parang naging cancerous na po yung sakit ni King Herod o Haring Herodes. His final illness was so miserable that it was described in detail by historian Flavius Josephus. Ito pong isang mananalaysay o manunulat. Pangalan niya ay Flavius Josephus. Isa po siyang Jewish historian. Ay nandun po yung description o pagpapaliwanag kung anong klaseng sakit ang naranasan nitong si Haring Herodes. Now, tungkol naman sa family background ni Herodes, siya po ay talagang galing sa tatawag nating mga maharlikang pamilya. Ang kanya pong ama, pangalan ay si Antipater, was actually from Edom. Yung Edom po, isa siyang bayan o bansa. Nasa baba lang po ito ng Palestine or Judea. At actually, kung titingnan natin, yung mga Edomites, distant relatives din po ito ng mga Jewish people or mga Israelites. So ayon sa kasaysayan, he was converted to Judaism about 2nd century BC. Ibig sabihin ng converted to Judaism, naging practicing siya na Hudyo. Hindi siya Hudyo, pero kailangan, bago ka maging Hudyo, kailangan ng circumcision. So ito po ay nangyari 200 years before Christ. Now, ang kanya pong amang si Antipater ay actually mayaman.
influential man. At itong si Antipater ay inasawa po niya yung anak ng isang mayaman din na maharlika na taga Petra sa southern Judah o southwestern Jordan. So Herod, kung titingnan natin, actually ang kanyang pinanggalingan ay masasabi natin he is of Arab origin. So parang Arabo, although he was a practicing Jew. So ang kanyang reliyon, yung reliyon ng mga Hudyo, pero actually ang kanyang lahi galing sa lahing Arabo. Now, kwento natin sa kanyang istorya, ang kanyang ama na si Antipater, naging kaibigan po ni Julius Caesar, commander ng Roman Empire, Roman Army, at itong si Antipater, ginawa pa niyang parang procurator, parang pamumuno dun sa Judea, mga taong 47 BC or before Christ, and give him also a Roman citizenship. Pag ikaw ay mamamayan ng Roma, marami pong mga privileges yan, mga kaibigan at mga kapatid. Parang naging US citizen ka rin. Parang ganun po yan. Alright. So when Antipater became the procurator of Judea, itinalaga niya rin yung kanyang anak na itong si Herod na gobernador ng Galilea. And of course, nandun na si Mark Antony, wala na si Julius Caesar, ginawa niya man ang tetrarchs or third part ruler of Galilee. Ang Galilee po, hinati nila sa 3 parte, at ikatlong parte na yon ang inilagay ni Mark Antony ay si Herod. So, and later on, about 37 BC, mga 30 plus na ang taon ni Herodes, siya ay itinalaga na King of Judea by the Roman Senate. Ang Senado po, parang republic po kasi ang Rome noon. Nandun si Julius Caesar at mayroon pong Senado. At ang Senado ang nagtalaga o nag-appoint kay King Herod na maging King of Judea about 37 BC, at siya po ay namatay mga 4 BC, 4 na taon bago tinawag natin before Christ. Yan po yung biographical sketch ni King Herod. Now, dumako po tayo sa kanyang pag-angat, pagiging hari. Of course, napansin natin doon kanina, paano naging hari itong si Herodes? Well, at the age of 36 anyos lang siya, Herod became the unchallenged ruler of Judea, a position he maintained for 32 years. So, siya po ay naging hari ng Judea at the age of 36, at hinawakan niya yung position niya na lang 32 years. Ganun po katagal ang mga hari na noon. Ay ngayong kapanahon na natin, 6 years lang ang ating presidente, wala pang re-election. So mas matagal pong naghahari yung mga tao noon. To solidify his power, Herod divorced his first wife, Doris, and sent her away from the court. So ganito po yun. Ayaw niya na yung misis niya kasi wala masyadong political connection. Diniborsohan niya po yung kanyang asawang si Doris. At actually, ang kwento nito, later on, pinapatay niya At inasawa niya isang anak ng prinsesa. He married, isang prinsesa pala. He married Princess Mariamne. Isa po sa pamilya ng mga Hudyo, galing po sa pamilyang Hasmonian or Hasmon. So, para maging sikat siya at malapit siya sa mga Hudyo, inasawa niya po itong si Princess na Mariamne. So, his reign, if you will ask kung paano niya i-describe ang kanyang pamumuno, his reign was characterized with many projects in the land of Judea. So, marami pong ginawang infrastructure projects din itong si King Herod. Alright, I do not know kung kasama po yung flood control project doon. Pero marami po siya. At isa po sa accomplishment ni Herod, nung siya ay hari ng Jerusalem, o rather Judea, nagtayo siya ng mga fortresses, yung mga matataas na pader, para hindi sila mapasok ng mga kalaban. Nagtayo rin siya ng mga aqueducts. Aqueducts po ito, parang daanan ito ng mga tubig. Pero something like
flood control projects din po ito. Nagtayo din siya ng mga teatro. And of course, mga gusali na malalaki. At isa sa pinakamalaking accomplishment ni Herod, within 46 years, hindi natapos ng kapanahon na niya. Pero ginawa niya, sinimulan niya yung templo po ng Jerusalem. Yung original na templo ng Jerusalem, ginawa pa ni Haring Solomon. Pero winasak po yun ng mga Babylonians noong about 500 years before Christ. At sa panahon na ni Jesus Christ, ni-restore. Pinaganda ito ni Herod for about 46 years. Wala na siya napagaganda niya. Pero ginagawa niya noong panahon niya. Generally speaking, brothers and sisters, Herod raised the prosperity of the Roman province of Judea. So, politically, economically, maganda po ang buhay ng mga tao sa Judea noong kapanahon na ni King Herod. But later on, dahil siya nagkasakit na siya, nagkaroon na siya ng trauma, nagkaroon siya ng problema sa pamilya niya, pati yung kanyang posisyon, parang naging siraulo itong si Herod. Pinapapatay niya pa yung asawa niya, mga anak niya, na gusto niyang umagaw sa kanyang posisyon. For he uses religion as a tool for political legitimacy and social control rather than out of genuine piety. So, anong description kay Herod? Ginamit po niya ang kanyang posisyon para siya ay manatiling hari ng Judea at para siya ay magkaroon ng magandang pakikitungo sa mga Imperyo Romano, especially noong panahon na ni Octavius Caesar. Alright, so yan po yung tinatawag nating rise to power of Herod the Great. Now let's go to the third part of his story. King Herod's religious background. Bakit ko po i-discuss ito sa inyo mga kaibigan at mga kapatid? Kasi po, bihira sa mga preachers, nangangaral, ang ibigay yung mga background ng mga hari na ito. Sabi nila, hindi naman sila masyadong importante. Pero itong si Herodes po, ito yung nagpapatay sa maraming bata doon sa Bethlehem at marami pa siyang gawang kalokohan. Yung kalokohan niya, pinapatay niya yung asawa niya, pinapatay niya yung mga anak niya na gustong umagaw sa kanyang posisyon bilang hari ng Judea. Now, let's continue. What was his religious background? Sinasabi ko kanina, ang kanyang ama, ang pangalan niya ay si Antipater. Si Antipater po ay ama ni Herod, isa pong tao na galing sa Edom. Edom, yung lugar na Edom po, nasa baba lang ng Judea yon. And actually, these were relatives of the Jewish people or the Israelites. Pero during that time, nasakop sila ng Arabian nation. His successors had been forcibly converted to Judaism and Herod was raised as a Jew. So yung mga ancestors niya, yung mga ninuno niya, na-converted po sa reliyong Judaismo. At si Herod mismo, siya ay isang practicing Jew. In other words, sinusunod niya pa yung Old Testament law na ibinigay ng Diyos kay Moses. Well, the New Testament portrayed him as a tyrant. Ano pong ibig sabihin ng tyrant? Masyadong malupit na hari. Nung si Kristo po ay pinanganak sa kanyang kare. Bakit siya malupit? Akalain niya ba? Nung hindi niya makita yung si Yesu Kristo na bata pa, baby pa, dahil hindi sinabi ng mga wise men o pantas, nag-iba sila ng direksyon, pinapatay niya po yung mga bata. 2 years old and below. Doon po sa Bethlehem at sa mga panibot, at di natin alam kung ilang bata yung namatay. But that is very famous in church history, and they call that the killing of the innocents or niños innocentes. When Herod, the king, had heard these things, ayon sa Matthew 2 verse 3, he was troubled and all Jerusalem with him. So, naligalig po siya. Delikado, may bata palang pinanganak na tatawaging hari ng Judea. So, pinahanap niya, sinabihan niya yung mga wise men o pantas, hanapin nyo, sasamba rin ako sa kanya. Pero sa totoo, plano niya talagang patayin. So his reaction stemmed from his paranoia about his power. Ayaw niya maalis sa pwesto. Pinaghirapan niya yata yun.
He was an insecure ruler who had already killed several family members he perceived as threats. Sinabi ko kanina, yung misis niya, yung dalawang anak niya, pinapatay niya kasi may interest na kunin yung posisyon niya bilang hari ng Jerusalem. So the news of the King of the Jews being born was seen as a direct challenge whose authority. So noong 18 BC, during his reign about 18 BC, 18 years before Christ, sinimulan pong itayo o pabaguhin o restore ang templo ng Jerusalem ni King Herod. About the year 18 BC, 18 before Christ, sinimula na pong ayusin ni King Herod yung templo sa Jerusalem. Para siyempre, Hudyo siya, gusto niyang maging masaya ang mga Hudyo. Ayon sa John chapter 2, verse 20, ganun pa rin sinasabi. To respect the Jewish law, Herod employed 1,000 priests as masons and carpenters for the construction of the sacred areas. So parang pabor na ibinigay niya sa mga Hudyo ang kanyang kinuha ng mga pare, 1,000. Pero ginawa niyang trabahador doon sa templo, mga karpintero, mga mason. Yun po ginawa niya. Siyempre, sinuluduhan niya yun. But he replaced Hasmonean high priests with outsiders from Babylonia and Alexandria, eroding traditional religious authority. Parang ginawa niya. Sa halip na mga Hudyo, ang ilagay niyang mga high priest o matataas na sacerdote, ang ginawa po ni Haring Herodes, kumuha siya ng mga tao sa Babylonia, sa Alexandria, sa Egypt, at yun po ang pinaupo niya ng mga high priest o mga matataas na sacerdote. So, lalo nagalit yung mga Hudyo sa kanya. Well, ayon sa kasaysayan, the outer court of the temple, about 35 acres or 14 hectares in extent, is still visible at Al-Aram at Sharif. So itong improvement na ginawa ni King Herodes sa templo, although ruins na ito, nagkasira-sira na, makikita pa din po sa isang lugar, sa lugar na modern name, Al-Haram Sharif. But Herod's ruthlessness and self-interest overshadowed his positive contribution in the eyes of many Jews. So dahil siya ay masyadong malupit at ang ginagawa niya para pansariling kapakanan niya lamang, lalo pong nagalit yung mga Hudyo sa kanya. Siyempre, wala namang magawa yung mga Hudyo. Magre-reklamo lang sila sa mga Roman authorities dahil ang nagtalaga kay King Herod ay ang mga Roman authorities. Towards the end of his reign, to please Rome, Herod placed a golden eagle, a pagan Roman symbol, above the main gate of the temple. So, nung malapit na siya matapos yung kanyang pamamahala sa Judea, sometimes about siguro mga 4 or 5 BC, ganyan, naglagay po siya doon sa taas ng gate doon sa templo. Naglagay siya ng isang golden eagle. At ang golden eagle po, yun po ang simbolo ng pagan Rome. Simbolo ng Roma ng mga pagano. Hindi pa naman Kristiyano yung mga Romano noon. So, nagalit lalo yung mga Hudyo sa ginawa nyo. This earned him a complex and controversial legacy among the historians and the religious community. So, siyempre, nagalit po lalo yung mga Hudyo sa ginawa ni Herod. Now, let's go to the last part of our lesson. God's judgment on the wicked king. Ang paghukom ng Diyos kay Haring Herodes. God thwarted, number 1, the murderous plans of King Herod through divine warnings. Yung primero niyo pong planong patayin ang baby Jesus, nagpakita na agad ang Panginoon Diyos ng tulong doon. Anong ginawa ng Panginoon Diyos? He attempted to kill the newborn Jesus. God prevented this through His intervention rather than striking down directly. So, nung gusto ng patayin ni Herodes si Jesus, pinahanap niya sa mga wise men. So, sa halip na patayin agad ng Panginoon si Herodes, pinagbigyan pa. Tumagal pa ngayong kanyang pamumuno ng 32 years. So, binigyan ng babala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng anghel
ang si Joseph, pati na rin ang mga wise men, para makaiwas po ang Panginoong Jesucristo na siya ay baby pa o bata pa, at yung pong dahilan kung bakit napunta sila sa Ehipto. Tumakas si Jose at si Maria papunta si Ehipto para lamang hindi mapatay ni Haring Herodes ang baby Jesus. Ito po ay mababasa natin sa Matthew chapter 2 verse 12 to 16 and Matthew chapter 2 verse 19 to 20. So kung babasahin niyo po yung buong kapitulo o kabanata ng Matthew kapitulo 2, makikita po natin doon yung kwento kung paano iniwas ng Panginoon Diyos ang baby Jesus mula sa maitim na balak ni Haring Herodes. Yan po mababasa natin sa Matthew 12, Matthew chapter 2 verse 12 to 16 and Matthew chapter 2 verse 19 to 20. So doon po sa pagtakas nila sa Ehipto in about 4 BC, after a long and excruciating illness, nagkasakit po itong si Herod. Sinabi ko kanina, sa kanyang kasarian, nagkasakit siya, parang nagkaroon siya ng cancer doon. Ayon sa kay Josephus Flavius, Josephus is a Jewish historian, at ito po ay tumagal. Namatay po siya about 4 BC. Kung siya ay namatay ng 4 BC or 4 years before Christ, sabi nga nila, ibig sabihin po mga kaibigan at mga kapatid, si Kristo po ay napanganak between 1 BC or 4 BC. So in other words, hindi po totoo na pinanganak si Kristo 1 Anno Domini, kundi ibalik po natin about 3 or 4 years before. Kasi buhay pa si Herod nang ipanganak ang ating Panginoong Kristo ayon po sa kasaysayan. Alright. So this news was reported to Joseph by an angel of the Lord in Matthew chapter 2 verse 9. So Joseph, it was able to save to return. Anong nangyari po? Tumakas po itong si Jose at si Maria papunta Ehipto. Subalit nang namatay na po si Haring Herodes, nagpakita po uli ang anghel kay Jose o kay Maria at sinabihan, bumalik na kayo sa Jerusalem o sa Bethlehem. Namatay na si Haring Herodes. Pero ang nakaupo doon, yung anak na ni Haring Herodes na si Archelaus or Archelaus. Marami pa siyang anak. So tawag din Herod, pero Archelaus. So sa takot ni Joseph, sa halip na bumalik sa Bethlehem o sa Jerusalem, pumunta po siya sa Nazareth ng Galilee. Kaya tinawag po si Kristo na The Nazarene. Kasi siya po ay lumaki bilang bata doon sa Nazareth sa Galilea, isa pong probinsya ng Palestine. So, sa kwento po ni Herod, masasabi natin siya ay isang ambisyoso, subalit malupit na hari, at ibig niyang walain o patayin ang tinatawag natin King of Kings and Lord of Lords. And of course, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So, yan po yung judgment of Christ or God kay King Herod. So throughout history, brothers and sisters, and the scriptural record, we see the Herod family following in the footsteps of their father in opposing Christ. So actually, kung titingnan nyo yung mga kwento pa sa next na Herod, itong si Herod Archelaus, yung anak ni King Herod, ito rin po yung nagpapatay kay John the Baptist. But that would be another story later on. Conclusion po mga kaibigan ng mga kapatid sa ating leksyon tungkol kay Haring Herodes, kasaysayan ng isang hari na nagkaroon ng impluensya, ng kapangyarihan na humantong po sa marami pang uri ng kasamaan, pati na rin ang corruption at pati na rin ang pagpatay. Planong pagpatay sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit hindi po siya nagtagumpay. Conclusion mga kaibigan at mga kapatid, Herod the Great is remembered as a complex and contradictory ruler. Isa pong malupit na hari at masasabi nating contradictory ruler. Kung minsan mabait siya, kung minsan naman ay masyadong malupit, lalo na sa paghahanap niya sa batang si Jesus. Ayan po ang kwento niya. A highly successful, innovative builder and effective Roman client king. So kung titingnan mo sa mata ng mga Romano, magaling siya, mabait. Marami siyang ginawang kabutihan para sa
bansang Israel, bansang Palestine, at pati na rin sa Romano na kanyang mga tinatawag na mga amo. Yet a deeply paranoid and ruthless tyrant who died hated and unmourned by many of his subjects. So kung siya'y namatay, dahil siya'y malupit, maraming ginawang kalokohan ng kapanahonan niya, lalo na sa mga Hudyo, at lalo na yung plano niyang pagpatay sa Panginoong Kristo. Siya'y marami pong galit sa kanya nang siya'y mamatay. At actually, nung siya'y mamatay, wala pong parang nalungkot. In fact, nagbigay po siya ng kautusan na pag siya'y namatay, patayin din yung mga Jewish priest, yung mga pari o sacerdote sa templo, para may malungkot at umiyak para sa kanyang kamatayan. Pero hindi po nila tinupad yun nang namatay na siya. Pinabayaan na lang siya. At siya'y namatay sa isang malayong lugar. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, to avoid being corrupted by power and wealth, a leader must follow Jesus today. So ano pong leksyon natin mga kaibigan at mga kapatid? Ito po ang bibigay kong leksyon. In summary, para po tayo ay hindi makorap, hindi tayo maapektaran o maimpluwensya kung tayo ay may kapangyarihan, may kayamanan na, hindi humantong sa maging masama na katulad ni Herodes. Tanging ang Panginoong Kristo po ang ating dapat sundin. Si Herodes, kilala niya ang Panginoon pero hindi niya sinunod. Alam niya ang batas ng Israel, ang batas na binigay ng Diyos kay Moses, pero hindi niya po sinunod. So para maiwasan po natin niya mga kaibigan natin sa ngayong kapanahunan, kung kayo po ay may kapangyarihan, sa opisina man, sa gobyerno, at saan man, para hindi tayo maging katulad ni Haring Herodes, sundin po ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Kung tayo po ay hindi pa Kristiyano, ano po ang dapat natin gawin? Maniwala tayo sa Panginoong Kristo na ating Diyos at tagapagligtas, maniwala at magpabautismo ayon po sa Marcos 16:16. Number 2, kailangan pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at magpabautismo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at para rin matanggap natin ang banal na Espiritu. Yun po ang ayon sa mga Gawa 2:36. At kung kayo po ay kumbinsido na ibig nyo maging tagasunod ni Kristo, ngayon din dapat ay gawin nyo sapagkat sinabi ng Apostol Pablo, 2 Korinto Kapitulo 6, talatang 2. Today is the acceptable time, now is the day of salvation. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Huwag na po ninyong ipagpaliban ang inyong pagiging Kristiyano kung kayo pa ay kumbinsido. Narito po kami para tumulong sa inyo saan man kayong lugar, sa Pilipinas, sa buong mundo. Pwede po namin kayong tulungan na sumunod sa ating Panginoong Kristo. At ngayon, dapat nyo rin malaman na hanggang ngayon ay nag-iimbita. Nag-aanyaya ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng sinabi niya sa Matthew 11:28-30. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang at kaya niyong tanggapin. Yan sabi ng ating Panginoon Kristo, Matthew 11:28-30. Yan po ang ating mga leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat po sa inyong panunood, ang pag-share ng Ebanghelyo na ito, at tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ama namin nasa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa programang ito, sa aming mga sponsors, ang White Sparrow Road Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA, and World Radio. Salamat din sa aming mga kapatiran na tumutulong sa broadcast na ito, sa social media, kapatid na Rico J. and Sally Carlas of San Fernando City in Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Okagiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose of Talaska of Ontario, Canada, kapatid na Ed and Sister Viola in California, kapatid na June and Sister Tessa Bayo of Nueva Ecija, kapatid na Greg and Sister Luz Lingayen,
Jonathan and Annalyn sa Lingayen pa rin, and of course, Brother Nards Tuanyo and Bibing Tuanyo dyan po sa Dao Campus and his family, lalo na kay Sister Grace. Regards to my sister Evelyn in Cebu and his son Neil Imperado and all the Imperados all over the Philippines. Maraming salamat, Panginoon, and we ask Thee to cleanse us from our sins as we also forgive those who trespass against us. In Jesus' name, Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.